Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat na ipinagkaloob sa atin ng mga sinaunang maestro na ating binabaybay sa ngayon. Una sa lahat ay mag-alay po tayo ng panalangin sa ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa oras o sandali na ipinagkakalob niyo sa amin sa bawat hibla ng aming buhay na ipinagkakalob niyo sa araw-araw. Maraming salamat po at pinagkakaloban niyo kami ng pagkakataon upang makapagbahagi ng mga aralin patungkol sa mga ipinagkalob niyo sa mga sinaunang maestro naming binabaybay sa ngayon. Bigyan niyo po sana kami ng kaluwagan sa aming pag-iisip, sa pangkalahatan, at bigyan niyo rin po sana ng proteksyon kaming lahat. Gayon din po ang aming pamilya, ilayo niyo po kami sa kapahamakan. At sa mga nag-aaral din ng karunungang lihim, ay huwag niyo rin po sila pababayaan. Gayon din po kami ng mga nagtuturo din po sa pangkalahatan na nakakatipon sa pwersa ng liwanag. At yan naman po ang aking hinihiling sa inyo, aming mahal na Panginoon, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa karunungang lihim, nais kong talakayin ang patungkol sa tigalpo at sumbalik. Kaya ako nais na itapik ito sapagkat hindi naman kaila sa iba o sa atin sa pangkalahatan, mga nag-aaral at mga gumaganap na rin na nagkakaroon ng pagkakataon na ang iba ay natitigalpo at nasusumbalik. Sa pagkakataong ito ay nais kong ihayag o idagdagan ang kaalaman ng bawat isa na upang kung paano ito mapapaglabanan, kung paano ito maiiwasan. Una sa lahat ay ano nga ba ang sinasabi nilang tigalpo? Ano nga ba ang sumbalik? Para sa kaalaman ng lahat, ang tigalpo ay paraan ng ibang mga kalaban upang kayo ay saktan sa paraang espiritual. Gayon din ang sumbalik. Ginagawa rin ng ibang mga kalaban yan na nasa palig ng kaliliman upang kayo ay saktan at bigyan ng malulubhang sakit. Ano ba ang pakiramdam kapag ikaw ay natigalpo? Ano rin ba ang pakiramdam ng kapag ikaw ay nagkaroon ng sumbalik para sa iyo? Ito ay mangyayari at nangyayari din sa pangkalahatan. Kahit ikaw ay estudyante pa lang, kahit ikaw ay gumaganap na, o ikaw ay nagtuturo, maraming mga pagkakataon na mararanasan ng bawat isa yan. Sabi nga nila, walang pinipili ang ganyang pagkakataon. Ngunit, yan ay maiiwasan at mapapaglabanan. Sa paraang bakit? Bakit natin kailangan itong paglabanan?
O bakit natin yun kailangang iwasan? O kung may mga magagawa ba tayo na para iwasan ng mga ganitong bagay? Meron po. Una sa lahat, ito ay isang aralin din na dapat taglayin ng bawat isa patungkol sa karunungang lihim. Kung paano paglabanan ang tigalpo at paano rin iwasan ang tinatawag nilang sumbalik. Sa pag-aaral sa Sator Coronados na ating natalakay na sa mga susi ng Sator, merong tinatawag diyan na panauli o tinatawag nilang pampabalik ng anumang ikinarga sa katawan ng isang tao na isang nag-aaral din ng karunungang lihim o ng gagamot. Ito ay pinapaintindi ko sa pangkalatan na hindi ito sa paraan na ikaw ay gaganti. Lagi niyong tatandaan na tayo ay hindi gumaganti, tayo ay dumidepensa lang sa ating katawan. Bagamat may mga aralin patungkol sa tigalpo rin na kayang tigalpoin din ng isang nag-aaral ng espiritual na karunungan, ang ibang tao may kakayahan din na kayang tumigalpo rin ng ibang tao. Which is hindi ko nire-rekomenda na gumawa kayo ng ganung bagay na manigalpo kayo ng ibang tao. O magawa kayo ng saktan nyo ang ibang tao na mahina ang espiritual o mas mataas ang inyong kaalaman ay titigalpoin yung iba. Naliligaw kayo ng landas, huwag nyong gagawin yan. Ang pinapaintindi ko sa pangkalatan, ito ay paraan upang iwasan at paglabanan. Nililinaw ko ang mga bawat aking sinasabi. Sapagat kapag gumawa ka ng mga ganyang bagay na gusto mong manigalpo ay ibang labanan na yan. Malayo na ang iyong tatahakin, napakadilim na ng iyong mundo kapag ganyan sa espiritual. Hindi ka na napapabilang sa pwersa ng liwanag kung ganyan ang iyong panuntunan sa buhay. Kung may kagalit ka, ititigalpoin mo o lalabanan mo ng kung anumang espiritual ay hindi ka nararapat para sa ganitong mga aralin. At hindi ko maliin kong tinututulan ng ganyang mga bagay. So patuloy natin aralin. Popokus kong muli patungkol sa tigalpo. Ano ba ang nararamdaman ng isang taong natigalpo? Ang nararamdaman po niyan ay kapag halimbawa ikaw ay natigalpo o halimbawa sa normal na tao na siya ay parang nausog, nabuyag. Kapag sa nanggagamot naman, ang natigalpo naman ay may paraan na titirahin ka ng, sa kabilang side ng kalaban. Halimbawa kung nakikipag-spiritual combat ka, malayo man ang distansya yung dalawa, naglalaban kayo sa isang tao, doon sa loob ng isang tao, kung paano nyo magamot yung isang tao, nilalabanan kayo yan ng kalaban, bapatuhan kayo ng mga orasyon din yan, na parang litanya niya para batuhan ka ng pantigalpo, para tirahin ka. Ngayon, kapag mahina ang depensa mo, tatamaan ka niyan. Ngayon, sa paanong paraan madidepensa ng sarili? Kahit man tigalpo man yan o sumbalik na ikakarga sa'yo. Unang-una, kailangan bago ka manggamot ay nakapagpoder, pondo at bakod sa sarili ka, nakapagbalabal ka. At bukod pa doon, kailangan tapos ka ng pagdidibosyon. Nire-recommenda ko na kailangan tapos ng pagdidibosyon. At bukod doon ay palagi kayo magdarasal. Huwag kayong makalimot na kahit na kayo ay tapos na sa pagdidibosyon. Huwag pa rin kayong makalimot na manalangin pa rin. Mag-alay ng panalangin, magpondo kayo sa sarili nyo, mag-ipon kayo ng lakas nyo, magpoder kayo, magpondo, magbakod, magbalabal. At may mga orasyon patungkol sa pandepensa sa sarili. Sa akin kasi yung titawag nilang repetir, na susi ng Sator na titawag ng repetir. Na mamantrahan mo yan, uusalin mo yan ng 108 times sa iyong isip na may masiding nais, saka mo tatawagin ulit yan, isusumon mo yan sa parang, kapag namantrahan nyo na ang repetir ng 108 times na nabanggit sa isip, tatawagin mong muli yan, tawag nilang Sator Arepo Tenet Opera Rotas, Sator Repetir Amen, ng 3 beses. Sator Arepo Tenet Opera Rotas, Sator Repetir Amen. Sator Arepo Tenet Opera Rotas, Sator Repetir Amen. At hilingin ang sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, o Panginoon ko Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa Espiritong Gabay na nakapaloob sa basang Bibliato ng Sator na may katawagang repetir, ako po ay nananalangin sa inyo na anumang ikinarga sa akin, ako naman ay ibalik sa mismong tao na o sino mang gumagawa nito, kung sino mang elemento yan, ay ibalik sa kanya na mas matindi pa ang ginawa sa akin upang sila ay hindi na umulit. Gagawin nyo lang yan kung kayo ay tinamaan ng ganyang uri ng tigalpo o kung ano man ay sumbalit. Yan ay panauli o rebeltar kung tawagin. Sa ibang aralin, meron din tinatawag ng rebeltar na may katawagan na rebeltar din. At ito ay napapagana rin ng Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ihinihuli nila ito, ang salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Bagamat hindi ko natatalakayin yung ano nito, word by word. Sapagat medyo may kahabaan din yun. Pero para sa akin, yung patungkol sa rebeltar na yun ay
kung ibabahagi natin yung mga ganyang bagay, ito ay ibang level din ng aralin. Ngunit ang ipinapaintindi ko sa inyo ngayon ay ang patungkol sa Tor. Sabi nga na pamamaraan upang depensahan nyo ang inyong sarili. Kayo ay nanggagamot sa ibang mga tao, natural lamang na depensahan nyo rin ang inyong sarili. Napakalaga ng pagdepensa sa sarili. Sapagat ang para sa akin lang, mahalaga na taglayin nyo ang yung mga bagay sapagat hindi nyo rin alam ang mga kalaban nyo sa paligid. Yung sinasabi ko na nga pala na isang aralin din sa ibang aral, yung tinatawag nilang pampabalik ng sakit o ng ikinarga sa'yo, na tinatawag nila na sumbalik o pag tinigal po ka, yung tinatawag nila sa ibang aralin, yung may orasyon siya na ke emao, ke esoe, ko beya, sator arepo tenet opera rotas, at yung susi na niya yun ay ang tinatawag naman nila Rabueltar TV Dominus. Isa yun sa pwede ring ibalik. Bagamat makikita nyo rin sa ibang aralin yan na pwede nyong itapal yan. Isusulat yan sa papel. Pwedeng isulat sa papel yan. Pwede rin ihip ng 3 beses sa tuktok ng isang tao, sa batok na may sakit. Pwede yan. Pwede rin sa sigmura. Tatapal yan sa may papel, isusulat nyo yan. Konsagrahin nyo yan. At itapal nyo yan sa sigmura ng taong may sakit upang ibalik. Halimbawa, siyempre, hindi naman sa paraan na gumaganti kayo. Iyan ay tinatawag nilang upang alisin ng sa sirkulasyon ng tao yan. Yung ganyang mga bagay. 3 beses babanggitin yan at iihip yan sa tao. Inulit ko yung tinatawag nilang ke emao, ke esoe, ko beya, sator arepo tenet opera rotas, at ang susi naman niya ay ang Rabueltar TV Dominus. Isa yan sa panauli o tinatawag ng pampabalik ng sakit sa taong kinargahan din. Bagamat ito ay binabahagi ko at sana'y magamit niyo ito sa pangkalatang pangkabutihan. Yung unang ibinahagi ko sa ngayon ay tinatawag nila na kailangan ibalik o kaya tinatawag nilang na depensahan ng sarili, alisin sa sirkulasyon ng katawan ng isang tao. Sapagkat kinargahan ka ng ganyan, tanggalin mo. Bukod sa panalangin na paghingi ng panggamot sa sarili sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kayo ay nanggagamot din spiritual sa spiritual. Yan ay labanan sa spiritual sa spiritual. Orasyon sa orasyon, pangil sa pangil, mata sa mata. Lahat orasyon sa orasyon, depensa sa depensa, poder sa poder. May pagkakataon na kailangang depensa nyo sa sarili nyo, palakasin nyo ang inyong poder. Pwede kong basagin ng ibang poder nyo. Ngunit para sa akin lang, huwag kayo matakot. Kung kayo ay nananalig sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa at sa kabutihan ng inyong mga ginagawa, huwag kayong matakot. Walang kasi naman makakabasag ng poder ng inyong pinanggagalingan ng inyong kapangyarihan, lalo na kung ito'y nagmumula sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kahit sino pa yung mga tao na sasabing kayang basagin ng poder, kaya bang basagin ng poder ang pinagkaloob ng Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat? Napakalabo niyan, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Kaya ako binabahagi yan, sapagkat tayo ay tumutulong sa pangkalatan, tayo ay nagmimisyon. Natural lamang na depensahan din natin ang ating sarili, hindi sa paraang pagganti. At lagi kong inuulit sa inyo, huwag yung gawing biro, huwag gawing laruan ang mga napapag-aralan dito na gagamitin sa personal na bagay upang makaganti, upang may kagalit kayo, tirahin yung kagalit nyo. Huwag yung gagawin yan. Maliligaw kayo ng das. Yan ang tinatawag. Diyan pumapasok ng tinatawag nagiging makakaliwa ang gawa. Ang literal na kanan na gawa at literal na gawa ng kaliwa ay nagiging sa aking pagkakaintindi sa mga ganyang bagay. Kapag tinahak mo ang karunungang lihim, nasa neutral phase ka, mapapabilang ka lang sa kaliwa at sa kanan. Kapag gumawa ka ng kanan ay sa kabutihan at gumawa ka ng katarantaduhan ay sa kaliwa ka, gumawa ka ng kalapastanganan o mga karubal-dumal na gawain, ginagamit mo ang spiritual na gawain o ang spiritual na kakayahan na natutunan mo upang makapanakit ng kapwa mo, tirahin mo kung sino mang kagalit mo, ganun, which is mali. Bilang paglilinaw lang yan. Yun ay paraan upang depensahan ay balik o alisin sa sirkulasyon ng isang tao ang ikinarga. Ngayon, sa paanong paraan naman maiiwasan? Yun ang magandang tanong. Sa paanong paraan na maiiwasan mo na ikaw ay matigalpo o ikaw ay masumbalik? Diyan papasok yung tinatawag nilang pagpupoder, pondo at bakod, balabal sa sarili. Yan yung sinasabi ko na napakahalaga ng pagdidebosyon. Na magdidebosyon kayo sa unang Biyernes ng kahit anumang buwan. Sa loob ng 49 days na walang patlang, mapababae man o lalaki, nire-recommenda ko na kayo ay magdebosyon. May nagtanong sa akin, Maestro, paano po wala akong medalyon, wala akong
hindi ako makapag-devotion, wala akong hawak na ano. Huwag mo kayo mabahala sa ganung bagay. Ang mga uri ng mga ganyang bagay ay palamuti lamang kung wala ka sa persan taglay ng bumula sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tayo ay nag-aaral ng mga buhay na salita. Lagi niyong tatandaan. Sapagkat ako sa sarili ko, wala akong hawak na tangan ng ganyan sa sarili ko. May tangan ako pero hindi katulad ng mga ganyang bagay. Ito ay hindi pangkaraniwan sa mga nakikita nyo sa inyong mga mata na nabibili kung saan-saan dyan. Ang hawak ko ay hindi nabibili. Hindi ko rin ito pinagbibili. Ito ay pinagkaloob sa akin ng kusa at hindi ko ito binili kahit kailanman. Ang ibinabahagi ko sa inyo mga buhay na salita upang depensahan ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay at makatulong sa inyong kapwa na walang hinihing kapalit na bagay. Ngayon, ibalik natin ulit yung pagtatalakay patungkol sa paano maiiwasan ang tigalpo at sumbalik. Marami na ang tinatamaan sa mga nanggagamot, sa mga estudyante at iba rin mga nag-aaral ng karunungang lihim na tinatamaan din ng tigalpo o tinatamaan ng sumbalik sa mga manggagamot. Sa aking pagkakaintindi, pagkakaalam din sa pagsasaliksik, tinatamaan sila sa paraan na kulang ang depensa. Kulang ang depensa sa kanila at nawawalan ng pananalig. Kinakain sila ng takot. Kasi pag kinain ka ng takot, dyan papasok. Hahanap ng butas ang kalaban. Dyan sa mga takot na isa yung puso't isipan, dyan sila susut, papasukin nila yan, yung will mo na yan, upang dyan ka ipaloob sa'yo na kargahan ka. Kaya laging dapat buong loob mo sa lahat ng pagkakataon. Kung ikaw ay manggagamot, matibay ang depensa mo, buong loob mo. Kaya sabi ko, napakalaga ng pagpapalakas sa sarili. Napakalaga ng paglilinis sa sarili, napakalaga ng pag-meditate. Diyan yung tinatawag nilang pagpupoder, pondo, bakod, balabal sa sarili. At doon pumapasok yung tinatawag nilang bakod. Merong bakod ang Saturn na tinatawag na yung susi ng Saturn na osiyosum, oataho at todosum. Yan mga yan ay balabal yan, ay may balabal din at patungkol sa balabal naman pala, yung tinatawag na mahal na Birhen Maria, yung balabal na mahal na Birhen Maria at yung tinatawag nilang balabal ng tigalpo. Kaya ako binahagi yung tinatawag nilang susi ng Saturn na pandepensa, yung tinatawag nilang pambakod ay tinatawag ng osiyosum, oataho at todosum. Hanapin nyo yung mga susi na yan at mantrahan yan at tawagin muli yan. Isumon nyo yung mga yan. At bukod doon makikita nyo yan, yung bisa niyan ay tinatawag nilang sa pambakod at tagabulag. Kapag kayo ay nanggagamot, may tendency na hahanapin kayo ng kalaban. May malakas at presang taglay din ng mga kalaban ng lakas ng third eye. Lagi niyong isipin na hindi lang kayo ang pinagkalooban ng mga ganyang bagay. May pagkakataon na may mga ganung mga pagkakataon ng mga tao na gumagawa ng mga ganyang bagay ay mayroon din sila kakayahan na may bukas ang kanilang mga third eye. At nakikita ka rin nila. Ngunit para madepensa mo ang sarili mo, may shield mo, may kubli mo ang sarili mo, gumamit ka ng tagabulag. Sa paraan ng tagabulag ay hindi ka makahanap niyan. Mahirapang hanapin ganyan. Kasi dyan titirahin ka yan sa paraan na ibabato sa iyo yung kanyang litanya eh. Kung nakasild ka, nakatago ka, hindi yan basta-basta sa niya ibabato sa hangin. Hindi ka niya makita. Ngunit kung third eye sa third eye ng labanan nakikita ka, pwede mong batuhan, titirahin mo yan. Yun ang isa sa mga bagay na dapat maintindihan ng lahat. Ngayon, kapag may bakod ka at may shield ka sa sarili mo, na tinatawag nila na balabal ng tigalpo na naibahagi na natin dito sa pangkalahatan. At para sa kaalaman ng lahat, yun nga, sabi ko nga, ibabahagi ang lahat ng mga yan sa libro na aking ginagawa sa ngayon. Na sabi ko nga, napakahalaga na makapasok kayo sa member ng Sator Coronados Spiritual Warriors Group. Dahil ang channel na ito, may advokasya ito. Kung para sa iba ay, sabi ko nga, nasa sa inyo ang pagpapasya. Wala sa akin. Ako, malaya ako magbahagi ng mga aking mga nalalaman sa pangkalatan sa aking grupo na aking itinayo, tinatag. Ngunit tumatawag pa rin ako, tinatawagan ko pa rin kayong lahat ng mga spiritual na kakayahan, spiritual na pasukin yung channel na to at tanggapin ang inyong pagmimisyon. Kasi marami nagsasabi na, Maestro, paano ba bang pamember dyan? Sapagat ang channel na ito ay upang mas palakihin ang channel ay kasama yan sa policy ng channel na ito. Kaya sana ay mas maintindihan nyo rin at may advocacy ang channel na ito. At sa unang bahagi, sa mga first batch, second batch na mga naging bahagi ng grupo, ay ipagkakaloob ko ang unang-unang libro na aking gagawin o magagawa matatapos, yung tinatawag nilang Spiritual Warriors Group, yung patungkol sa
Karunungang lihim ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Spiritual Warriors Group, beginners level, na panulat ko na si Maestro Virgo, aka Commander Sator ng Sator Coronados, na isinulat ko itong libro na to, binaybay ko at kinalap ko lahat ng mga impormasyon na dapat kong malaman. Kalinsunod din ito ay pagbaybay ko rin na pagtupad din at alinsunod, pag-aayon. Ina-align ko rin ang sarili ko sa mga sinaunang maestro, mga naunang maestro pa ng Sator. At meron din katanungan ng iba sa akin, ano ba ang kaibahan ng Sator na Coronados sa hindi Coronados? Ang mga sinaunang maestro na nagtaglay ng kakayahan ng Sator ay pinaloob nila yan. Bagamat may aranin sa Sator Coronados at hindi Coronados, para sa akin ay parehas ang bisa nito. At meron tinatawag nila na talandro ng Sator. Para sa kaalaman ng lahat, merong talandro ng Sator na nakapaloob. Ang lahat ng mga nabanggit sa Sator 1 o tinatawag nilang Coronados, nandoon sa talandro ng Sator. Ngunit sa pagnanais ng mga sinaunang maestro, mas madagdagan pa ang pwersa ng Sator Coronados, ay dinagdag niya ang mga aralin na ayon sa kanyang kaalaman ay mabisa at maidadagdag ito. Sana ay nasagot ko ang katanungan na yun at wala namang sinasabi na bakit kailangan kong baguhin. At marami rin ang naninira o gustong timira, alisin o buwagin ang anumang patungkol sa Sator ay sirain nila na patungkol daw ito sa pwersa ng kadiliman. Sa akin naman, paano mapupunta sa ganun? Sa pagtulong ng kapwa ang iyong tinatahak, ang iyong ninanais. At sa bukod pa doon, ito ay pinagkaloob sa atin ng mga sinuunang maestro na mga nagtaglay rin at naging magagamot din at ibinahagi ang kanilang buhay, ang kanilang sariling buhay upang makatulong sa kapwa. Bagamat kung nasaan man sila naroroon ngayon, ako ay sumasaludo sa kanila bilang isa sa takapagpatuloy o pinagkalooban din na ituloy ang kanilang misyon na naiwan nila sa ating mundo sa ngayon na ating binabaybay. Mahalaga na dapat tanggapin din ng bawat isa ito na kung kayo ay nagkakaroon ng doubt sa inyong sarili, hingin nyo ang advice, hingin nyo ang panalangin sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon kayo humingi ng gabay. Sabi ko nga, malaya ang iba na pumasok sa channel nito, malaya rin ang iba na umalis. Ako ay nagbabahagi lang ng mga personal kong karanasan, ng aking mga nalaman na tumulong din ako sa iba. Bukod pa doon, naranasan ko ito sa sarili kong pamilya na ibinabahagi ko rin sa pangkalahatan. Sapagkat ang sitwasyon natin ngayon ay masalimuot na at hindi din basta-basta ang mga nakakalaban. May malakas at persang taglay rin yan na hindi matatawaran din ng mga yan. Sapagkat kumukonek din sila sa mga malalakas na persa ng kadiliman. Tayo ang naninindigan sa ngayon. Kung ang mga sinaunang manggagamot ay nasa liblib na lugar, tayo ay nasa makabagong panahon ngayon, tayo ay nasa city. At ginagamit natin ngayon ang mga social media platform ngayon sa paraan na tayo ay magturo. We take this opportunity na para maturuan ng iba sa pangkalahatan. Bagamat malalayo ang distansya natin dahil sa sitwasyon na meron tayo ngayon sa buong mundo. Alam nyo ang mga sitwasyon na ngayon at napakasalimot to. Pabago-bago ang sitwasyon. Ngunit anong magagawa natin? Ikaw ba ay sinilang sa isang bagay? Ikaw ba ay sinilang hanggang dyan na lang ba tayo? Kung may magagawa tayo sa paraan sa ating sarili, sa ating lipunan, sa ating kapwa-tao, bakit hindi tayo manindigan sa katotohanan? Bakit hindi tayo manindigan sa patungkol sa kabutihan? Sa paraang ito ay mas maintindihan nyo ang bawat buhay, ang bawat tinatahak natin. Hindi biro ang mga ganitong bagay. Kailangan din ay responsibilidad. O yung tinatawag nilang in every power there's responsibility. There comes great responsibility. Great power need great responsibility also. Kailangan yung responsibilidad. Maging responsable kayo sa inyong mga pagpapasya, maging makatarungan ang inyong pagpapasya sa lahat ng pagkakataon. At sabi ko nga, lahat ng matututunan nyo dito sa aralin na ito ay sinisilyohan ko yan. At bukod pa doon, ito ay binabahagi natin hindi upang tayo ay gumawa ng mga bagay na tayo ay may kagalit o kung naman gagamitin natin ito. Huwag nyo gagawin yan. At sa iba naman na sila sinasabi sa akin na, Maestro, sana isulat mo naman yung mga orasyon na yan. Sabi ko nga, sumusulat ako ng orasyon minsan sa community post ng ating grupo. Bagamat binabahagi ko dito o naririnig nyo, ito yung tinatawag nilang brainstorming para mas maintindihan nyo. Binabahagi ko ng sharing, yung tinatawag nilang words of sharing, words of wisdom na meron ako patungkol sa karunungang lihim. Ang binabahagi ko ay isang hibla lang. Lagi kong inuulit sa inyo yan.
isang alikabok o butil ng alikabok para sa pangkalahatan. Ngunit makakatulong ito sa inyo sa pangkalahatan. Sapagkat para sa akin, nasubukan ko na mga bagay na ito at daraan din kayo sa mga matitinding pagsubok. At para sa akin lang, mapalad yung mga naunang membro na kasapi ng grupo sapagkat ibabahagi ang libro sa kanila ng libre. At kukunin ko na lang yung email ad ng iba sa pangkalahatan para maibahagi kapag natapos na. At sana matapos nyo ang 6 batch. Sapagkat para sa akin lang, malaking tulong ito sa pagdating ng araw. Natutulong tayo sa mga tao na nangangailangan, mapa-spiritual man yan, physical, mental at emosyonal. May advocacy ang channel na ito, lagi nyo tatandaan. Para sa akin lang, ako meron din po akong sariling trabaho. At hindi ko naman sinasabi na hindi ko kailangan yung mga ganyang bagay. May sarili po akong trabaho. Ngunit sa aking paraan po, na gumagawa ako ng paraan upang maisaayos ang aking mga nilalayon sa pagdating ng araw. At itong mga bagay na ito ay ang Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na ang bahalang gumanti sa inyo, sa inyong mga kabutihang ipinagkakaloob sa channel na ito, at sa grupo at sa mga tao. At huwag kayong matakot, mag-mission kayo. Tanggapin nyo ang inyong mission. Depensahan nyo ang sarili nyo. Kapag tinamaan kayo ng tigalpo o ng sumbalik, gamutin nyo ang sarili nyo sa pamamaraan ng mga ganyan. At hingin nyo rin ang kagalingan sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Hingin nyo lakas. May mga susi ng satorya patungkol sa lakas. Gamitin nyo yan. At para sa kaalaman ng lahat, kung hanapin nyo man ang orasyon dito o kung naman wala mo nang naibahagi dito, pwede rin ibahagi yan sa community post. Ibabahagi natin yan. Ngunit ito ay paglilinaw lang. Yung tinatawag nilang orasyon laban sa tigalpo at sumbalik. Sapagkat marami na rin tinatamaan, dumarating sa punto na nababawasan na ang persa ng liwanag at kakaunti na lang din ang mga nagpapatuloy sa mga ditong mga gawain. Sana wag nating talikuran ang ganitong mga sinaunang bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating mga ninuno, ng ating mga pinagmulan. Maaring sa sarili nyo, tanungin nyo sa sarili nyo, ano bang pinagmulan nyo? Kayo ba ay nagmula sa angkan ng mga magagamot? Kayo ba ay nagmula sa angkan ng mga may kakayahan din? Alamin nyo sa inyong pinagmulan. Sapagkat ako sa laging sinasabi, ang lola ko ay isang mananawa sa isang magagamot sa parte ng norte. At nanindigan ako sa sarili ko na kung ano man ang natututunan ko sa pang-araw-araw at ano man natututunan ko o nalaman ko sa patungkol sa karunungang lihim ay ibinabahagi ko sa inyo sa pangkalahatan. Hindi po upang magyabang, ito ay binabahagi upang matuturing kayo na depensa ng inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay, at makatulong kayo sa inyong kapwa. At kung sakali man, lagi kong binibilin sa inyo, kung sakali man na kayo ay matuto at gumanap na sa inyong dakilang misyon, huwag na huwag kayo mamimeresyo. Lagi niyong isipin yan. At ang pag-aaral sa kalunungang lihim upang magkaroon ng kalinawan ay lagi mo itong isa sa puso mo to, isa sa isip mo to, at isa sa buhay mo ito. Inulit ko, lagi nyo ito isa sa puso, isa sa isip, at isa sa buhay. Yan ang katotohanan sa karunungang lihim at ang paniniwala mo sa isang bagay. At lagi nyong iintindihin, na wag nyong kakalimutan na lagi nyong isisentro ang ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang pinakamalakas at bukod pa doon, siya lang ang pagmumulan ng ating kapangyarihan. Hindi sa anumang mga bagay, bagamat tayo ay mga gabay, ang gabay ay pinagkaloob din sa atin ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat yan. Humiling tayo sa gabay at itaas natin ang sarili natin sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At huwag nyo rin pababayaan ang inyong mga gabay. Hindi porque may gabay kayo, lagi na lang iaasahan yung mga gabay. Huwag ganun. Pangalagaan nyo rin sila. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, tulungan nyo rin ang inyong mga gabay. Pangalagaan nyo sila. Bigyan nyo sila ng tamang respeto, paggalang, oras at pagmamahal din. Katulad ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. Lagi nyo tatandaan na wala kayong taglay na kapangyarihan. Ito ay hiram lamang at bukod pa doon, kasama nyo ang inyong mga gabay upang labanan ang mga anumang uri ng kasamaan sa mundo. Huwag nyo tatalikuran ang mga inyong pagmimisyon. At yan naman po sa ngayon ang aking binabahagi sa inyo sa pangkalahatan. Sana ay magsilbing aral ito na mas maintindihan nyo ang mga ganitong mga bagay. Maraming uri ng panalangin, mga normal na panalangin, bago nyo gamitin yung mga ganyang mga orasyon na aking nabanggit. Hanapin sa ating susi ng satoryan sa ating mga aralin. At bukod sa iba, may mga aralin din ng mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, napakalawak ng pag-aaral sa karunungang lihim. Hindi ito patungkol sa isang bagay lang.
maging malikhain kayo at maging mapagsaliksik din sa mga bagay-bagay. At binabati ko nga pala ang Spiritual Warriors Group sa Tor Coronados, Batch 1, Batch 2, Batch 3, Batch 4 at Batch 5. Para sa kalaman ng lahat, ako ay tapos puso nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng mga solid supporters, subscribers. Pasukin nyo channel na ito at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin nyo po yung subscribe button at click nyo rin yung notification bell para magkaroon kayo ng mga update sa aking mga bagong mga binabahaging videos para mas maintindihan nyo. Ito ay binabahagi natin upang mas maintindihan lang ng iba, magkaroon ng paglilinaw. At para bukas din po ako sa mga ibang mga mas matataas din ng antas na mga nag-aaral din. Meron din nakatapos na din pagdidibusyon sa iba na nais magkaroon ng pag-uusap o magkaroon ng mga sharing ng mga kaalaman sa pangkalahatan. Hindi upang magpayabang, magpataasan ng hindi ganun. Upang makapagbahagi rin sa iba. Bukas po ang channel na ito na magbahagi rin ng iba na tumulong sa ibang mga tao upang magamit din nila. Yan lamang po sa ngayon ang aking binabahagi. Ako pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Tor Coronados. Nag-iiwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli po at maraming salamat po.